Kabanata 856. Oo, pumayag ka sa terms ng sugal. Ikaw na mismo ang nagsabi, kung sinong hindi kowtow is a total walang modo. Nang marinig ito, agad na nagkaroon ng kumpiyansa si Deltan. Naikuyom ni Janjan ang kanyang mga kamao, ang kanyang mukha ay naging kulay ng atay ng baboy. Ngunit ano ang magagawa niya? Siya mismo ang nagsabi. Sinong mag-aakala na si Lito ay talagang mananalo? Anak, sigurado ka bang gusto mong magkuto ako? I don't think you can handle the consequences. Malamig na tinitigan ni Janjan si Lito. Tumaas ang isang kilay ni Lito at ni Nishan, sa dami mong sinasabi, mas inaabangan ko ito. Ikaw. Hindi inaasahan ni Janjan na magiging walang takot si Lito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pagngangalit ang kanyang mga ngipin at yumuko ng husto. Young Master Tang, lalaki ka pa ba? I'm so disappointed in you. Ang babae ay nakaramdam ng lubos na kahihiyan, lumingon siya kay Lito, nakangiting malandi, Young Master, interesado ka bang imbitahan akong kumain? Si Lito ay tumingin sa kanya ng masama at sinabing, umalis. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ng babae, at itinuro si Lito, binibigyan kita ng mukha sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng pagkakataong imbitahan akong kumain, at talagang sinasabi mo sa akin na umalis. Sa sandaling ito, lumapit si Yan Rainy, sinabi sa iyo ng aking master na umalis, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos kung hindi ka umalis. Nang makita si Yan Rainy, naramdaman ng babae ang pagkislap ng kanyang mga mata. Hindi kataka-taka na hindi siya nagustuhan ng lalaking ito, mayroon siyang isang medyo maliit na kagandahan sa kanyang tabi. Umalis siya na may kasalanan, tumalikod at umalis kaagad. Sa pagkakataong ito, si Janjan ay nahaharap sa parehong pagkawala ng mukha at isang babae. Kailangan niyang umalis na mukhang nanlulumo, binugbog, at nahihiya. Master Song, hindi mo ba sinabi na ang pakikitungo sa batang iyon ay hindi magiging problema para sa iyo? Pag-alis sa pribadong silid, galit na tinanong ni Janjan si Victor Song. Dahil natalo ni Lito, nakaramdam din si Victor ng kahihiyan. Aniya, I admit that I underestimated him, the lad indeed possesses some skill. However, compared to me, malayo pa rin siya. Sinabi ng matipunong lalaki, si Master Song ay isa sa 3 dakilang master ng Jinchong, paanong ang batang iyon ay maaaring maging katapat ng master. Nang marinig ang mga salitang ito, medyo nakahinga si Janjan at napangisi, eksakto, maswerte lang siya sa pagkakataong ito. Ngayon, lumuhad ako sa kanya, bukas, puputulan ko ang kanyang mga binti. Isang bumbilya ang tumunog sa ulo ni Victor, nagkaroon siya ng ideya at sinabing, madali lang iyan. May karnabal na gaganapin sa barko ngayong gabi na may mga kompetisyon sa martial arts. Makakahanap tayo ng paraan para makasali ang bata. Ipaparamdam ko sa kanya na sana ay patay na siya. Di nagtagal, gabi na, magsisimula na ang pagsasaya. Ginugol ni Lito ang buong araw sa pagbibigay ng kanyang mga kasanayan sa martial arts kay Yan Rainy hanggang sa dumating si Delton na kumakatok. I'm sorry, hindi ko naman kayo na istorbo ah. Tanong ni Delton habang nakatingin kay Lito. Ang lalaking ito ay palaging napagkakamalang mag-asawa, si Lito, na tamad na magpaliwanag, ay nagtanong, ano ang problema? Naglabas si Delton ng 2 tiket, ngumiti ng pilyo, palabas ng swimsuit, VIP seats, payag ka bang pumunta? Ngumuso ng masama si Yan Rainy, stupid man. Sumulyap si Lito kay Yan Rainy at sinabing, buong araw kang nagsasanay, siguradong pagod ka. Bakit hindi ka magpahinga ng kaunti? Balita ko may buffet. Sa sandaling narinig niyang may buffet, agad na nagbago ang ekspresyon ni Yan Rainy, sabik siyang tumango at sinabing, I'm going. Kaya naman, pumayag silang 3 at nagtungo sa ballroom. Kailangang sabihin, ang cruise ship na ito ay tunay na lugar para magwaldas ng pera. Una, nagkaroon ng swimsuit show, na sinundan ng isang circus performance, isang nakasisilaw na display. Sa sandaling iyon, umakyat sa entablado ang host, na nasa sabik, ladies and gentlemen, oras na para sa pinakakapanapanabot na bahagi ang fighting contest. Ang lahat ay sumipol at nagpalakpakan. Nagpatuloy ang host, simple lang ang rules, isa itong direktang paghaharap, at kung sino man ang manalo hanggang dulo, ay makakatanggap ng aming ultimate prize. Pagkasabi nito, itinulak ng 2 waitstaff ang isang maliit na cart na may takip na pulang tela. Eto na. Hinubad ng host ang pulang tela, na nagpapakita ng isang kahon ng alahas, na may linyang itim na pelas. Sa velvet ay nakalagay ang isang napakalaking dilaw na hiyas. Ito ay isang tunay na dilaw na brilyante, nagkakahalaga ng hanggang 3 milyon. Kung sino ang manalo ay makakakuha nito. Sabi ng host na may halong pananabik. Nang makita ang brilyante na ito, ang lahat ay malayo sa kalmado.
Ang mga walang lakas na makipagkompetensya ay napailing na lamang at napabuntong hininga. Nakakalungkot na wala silang kapangyarihang ipaglaban ito. Sa mga may kapangyarihan, ang mga mata ay kumikinang sa katakawan, mga ekspresyong puno ng hindi mapag-aalinlangan ng determinasyon, na parang ang dilaw na brilyante ay nasa kanilang kamay. Thump! Nang makita ang dilaw na brilyante, biglang dumulas sa sahig ang inumin ni Yan Rainey mula sa kanyang mga kamay. Kapansin-pansing sumama ang kanyang kutis. Napansin ni Lito ang kanyang biglaang pagbabago ng mood at nagtanong, ano ang mali? Naikuyom ni Yan Rainey ang kanyang mga kamao, pinipigilan ang kanyang damdamin, bamulong siya, pagmamayari yan ng nanay ko. Bata pa lang ako, ibibigay daw niya sa akin kapag lumaki na ako. Samantala, sa nakataas na plataporma, sa likod ng isang nakatagong bintana, malamig na ngumiti si Rosa Bailey. Miss, ang diskarte mo ay mas malupit kaysa sa pisikal na pananakit kay Miss Yan Rainey, ang sabi ng matanda. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Rosa, layunin kong year-okon ang kanyang pride, ituro sa kanya ang pagkakaiba sa aming katayuan. Ang pag-aari ng kanyang ina, ako, si Rosa Bailey, ay maaaring pretuhin bilang basura lamang at itapon ito. Umiling ang matanda at sinabing, si Miss Yan Rainey, kung tutuusin, may dala siyang kalahati ng dugo ng pamilya Bailey. Gayunpaman, iniuugnay niya ang kanyang sarili sa isang hamak na karaniwang tao, ito ay isang kahihiyan. Malamig na tiningnan ni Rosa si Lito sa ibaba, ang kanyang ekspresyon ay biglang naging nanlamig, kumusta ang arrangement? The old man chuckled sinisterly, rest assured, miss. Sa mga dinala ko, 3 ang napili ko na mga skilled assassins. This man not survive tonight. Magaling. Tinitigan ni Rosa si Lito, iniisip na isuko ang sarili sa kanya kagabi. Nanlamig ang kanyang napakagandang mukha. Lito, labagin mo ang aking katawan at isinusumpa ko na hindi ka mabubuhay. Sa unang palapag, tinapik ni Lito ang balikat ni Yan Rainey, sinabing, huwag kang umiyak, ibabalik ko ang iyong brilyante para sa iyo. Nang marinig ito, isang may balbas na lalaki sa kanilang tabi ang humagalpak ng tawa. Anak, sa pagkakaalam ko, maraming martial arts expert ang naimbitahan sa auction na ito. You better stop dreaming about snapping the diamond from them, sabi ng may balbas na lalaki. Walang pakialam na tumugon si Lito, kung ano ang gusto ko, tiyak na magiging akin. Napakabata at ignorante. Umiling ang may balbas na lalaki. Sa likod na hanay, isang dilag na nakaupo sa tabi ni Janjan Tang ang sumigaw, Mr. Tang, gusto ko ang brilyante na iyon. Tiningnan ni Janjan ang kagandahan sa kanyang mga bisig, ang kanyang kamay ay dahan-daang gumagala sa kanyang hita. Ngumisi siya, darling, I'm glad you're finally giving me some attention. Nagalit pa ang dilag kay Janjan dahil sa nangyari sa private room. Kinailangan ni Janjan ng maraming panghihikayat upang muling masiyahan ang kagandahan. Napagpasyahan niya na hindi niya maaaring ipagsapalaran na magalit siya sa pagkakataong ito. Darling, kung makuha ko ang brilyante, kailangan mong magpalipas ng gabi sa akin, sabi ni Janjan, hinawakan ng mahigpit ang kamay ng dilag. Depende yan sa performance mo. Magalang na tugon ng dilag, ngunit hindi niya inalis ang kanyang kamay. Si Janjan ay natuwa sa loob, na tila ngayong gabi ang kanyang maswerteng gabi. Sinulyapan niya si Victor Song, Master Song, ikaw na. Kumpiyansa na tumango si Victor, bayon mo na lang ako. Sa sandaling iyon, nagsalita ang host, sino ang gustong pumunta sa entablado para maghamon ngayon. Mabilis na umakyat sa stage ang isang matangkad at matipunong lalaki. I'm here. Who dares to challenge me? Gagawin ko. Agad na tumayo ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, mabilis na tumalon sa entablado na may taas na 2 metro. Ang kaakit-akit na mga premyo ay nagbigay inspirasyon sa mga manlalaban. Isa-isa silang sumama sa hamon, na ginawang hindi kapani-paniwalang matindi ang kompetisyon. Makalipas ang 1 oras, lumitaw ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng black martial arts uniform. Mahigit 20 martial artist ang sunod-sunod na natalo niya, hindi mailarawan ang kanyang kay-abangan. Sino pa ba ang may lakas ng loob na hamanin ako? Mabangis na bulalas ng lalaking nakaitim. Sa paligid ng kanyang mga paa ay inilatag ang higit sa 20 nasugatan ng mga challenger. Maaring may nabali na braso o kamay. Nang makita ang eksenang ito, ilang mga tao na noong una ay nag-isip na subukan ito, lahat ay binawi ang kanilang mga intensyon. Gagawin ko. Sa sandaling ito, si Victor Song, na nasa likod ng kanyang mga kamay sa disposisyon ng master, ay umakyat sa entablado. Ako si Master Victor Song. Inaasahan ko ang iyong patnubay. Nagsalita si Victor, isang pahiwatig ng pagiging aloofness na makikita sa kanyang mukha.
Nang marinig ang pangalang ito, nagkaroon ng maingay na talakayan sa mga manunood, Victor Song. Ito kaya ang Master Song mula sa tatlong dakilang master ng Jinchong City. Hey! Ito pala Master Song, matagal ko nang narinig ang iyong reputasyon, isang malaking karangalan na makilala ka ngayon. Ang lalaking nakaitim na roba ay pinagsalikop ang kanyang mga kamay at sinabing may malamig na tawa. Pinagsalikop din ni Victor ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay nagpumiglas silang dalawa. Kapwa sila ay hindi kapani-paniwalang sanay, ang kanilang mga suntok ay nagpalitan ng pag-uudyok sa mga tao. Ibinuko ni Delten ang kanyang bibig sa pagkamangha, sinabi kay Lito, huwag mo nang isipin iyon, ang Master Song na iyon ay hindi pangkaraniwang tao, kung aakyat ka doon, ito ay simpleng pagpapakamatay. Bahagyang ngumiti si Lito, hindi umimik. Sa sandaling ito, bang! Sa isang malakas na ingay, hinampis ni Victor ang dibdib ng lalaking nakaitim ng hampas ng palad. Ang lalaking nakaitim ay lumipad pabalik ng mahigit 10 metro, na nag-iwan ng butas sa sahig. Magaling! Talagang hindi ka panipaniwala. Ang galing ng Master Song. Nagsitayuan ang lahat, nagpalakpakan ang lahat. Ang lalaking nakaitim ay pasuray-suray na bumaba sa entablado na nahihiya, habang si Victor ay nakatayong matangkad at marilag sa entablado, na nagpapakita ng aura ng isang kampyon. May challenger ba? Tanong ng host. Ang lugar sa ilalim ng entablado ay pin-drop na tahimik, maliwanag na sinuman na umakyat sa entablado ngayon ay pipirma ng kanilang sariling death warrant. Sa sandaling ito, nakita ni Janjan si Lito, biglang tumayo at tinuro siya, bata, bakit ka ngayon nauutil? Hindi ka ba masyadong maangas kanina? Tumingin sa kanya si Lito at umiling. Noong una, gusto niyang hayaan silang magsaya ng ilang sandali, ngunit dahil nagmamadali ang kabilang partido upang maghanap ng gulo, maging ito. Tumayo siya at dahan-daang sinabi, pupunta ako. Ang tingin ng lahat ay sama-samang nahulog sa kanya. Nang makita nila si Lito, lahat sila ay natawa nang mapagtantong siya ay isang binata pa lamang. Bata, huwag kang gagawa ng katangahan sa murang edad. Tama, sino sa tingin mo si Master Song? Walang sino mang ang maaaring hamanin siya. Nagsasayang ka lang ng oras namin. Ayaw naming manood ng grupo ng mga mahihinang naglalaban. Sunod-sunod na reklamo ng mga tao. Tumahimik ka, siya ang aking master. Nang marinig na iniinsulto si Lito, si Yan Rainey, na hindi nakayanan ang kanyang galit, ay tumayo at handang sumagot. Inilagay ni Lito ang isang kamay sa kanyang balikat at sinabing, hindi na kailangang mag-aksaya ng mga salita sa kanila, iyon mismo ay isang pag-aaksaya ng oras. With that said, hindi niya pinansin ang sinuman at confident na tinungo ang daan patungo sa stage. Sa panunood ng eksenang ito, si Janjan ay may masamang ngiti sa kanyang mukha. Anak, paulit-ulit mo na akong pinahiya. Sa pagkakataong ito, ipapahiya kita sa harap ng lahat. Mabangis siyang tumingin kay Victor sa entablado. Tumango si Victor, tumingin kay Lito, malungkot ang mukha. Pagsisisihan mo ito, bata. Kabanata 857. Sa gitna ng mga pangungutya mula sa ibaba ng entablado, umakyat si Lito sa entablado. Sa VIP room sa ikalawang palapag, napakunot ang noo ng matanda, yung batang iyon kagabi. Napansin din ni Rosa si Lito, ang kanyang mga mata ay biglang nanlamig, siguradong mahilig siyang gumawa ng gulo. Mukhang tinatanggap niya ang hamon na ito upang mabawi ang brilyante para sa pangalawang binibining, pagmumuni-muni ng nakatatanda. Sinong mag-aakalang sobrang close sila kahit kakakilala lang nila, malamig na pag-uyam ni Rosa. Tumingin ang elder kay Rosa, at sinabing, mukhang nababahala ang batang miss sa relasyon ng ordinaryong lalaki na ito at ng pangalawang miss. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rosa, seryoso siyang sumagot, hindi ako nag-aalala sa kanya, ngunit dahil naglakas loob siyang tulungan ang illegitimate na bata na iyon, pagbabayarin ko siya. Kalmadong sinabi ng matanda, mabuti iyan. Dapat mong tandaan, batang binibini, ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Bailey. Sa martial arts mystical world, hindi pinapayagan ng orthodox family label ang pakikisalamuha sa mga ordinaryong tao. Kung malalaman ng padre de pamilya, ang kahihinatnan ay hindi maiisip. Tiyak na hindi ako gagawa ng ganoong pangunahing pagkakamali. Mayabang na tugon ni Rosa Bailey, paano magiging karapat-dapat sa aking katayuan ng isang ordinaryong tao? Samantala, sa entablado. Nakatayo si Victor Song habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay, malamig na nanunuya, anak, nakatakdang mag-away tayo pagkatapos ng lahat. Hindi ko sinasadyang ay bully ang isang junior na tulad mo, kaya pag-isipan itong mabuti. Sa loob, hindi na makapaghintay si Victor na gilangin si Lito sa sahig.
Gayunpaman, sa napakaraming tao na nanunood, siya, isang matandang lalaki, ay hindi nais na makitang binyo-bully ang kabataan. Kaya, una niyang ginawa ang kanyang sarili bilang biktima, na ipinapalagay sa lahat na si Lito ang naghahanap ng gulo, upang maiwasang akusahan ng pang-aapi sa nakababatang henerasyon. Bahagyang ngumiti si Lito, nang hindi nagsasalita. Ngumiti din si Victor at sinabi sa mga tao sa ibaba ng entablado, lahat, pansinin ninyo. Hindi ako ang gustong bubuli sa kanya. Umiling si Lito at muling ngumiti. Nakakunot ang noo, nagtanong si Victor, anong nakakatawa? Tumugon si Lito, sino ang mang-aapi kung sino ang hindi pa sigurado sa ngayon. Nang marinig ito, biglang tumawa ang mga tao sa ibaba. May mga nagbubulungan sa inis. Ang yabang ng brat na ito. Talagang nasa tapat niya si Master Song. Saan niya kinukuha ang tiwala niya? How dare he bold insolently with death's door on him? Master Song, dapat turuan mo siya ng leksyon. Ang reaksyon ng mga tao ay labis na ikinatuwa ni Victor. Sa wakas ay makakayanan na niya at turuan ng leksyon ang walang muwang na binata. Bata, mag-spar tayo, pero wag kang umiyak mamaya. Sa isang mabangis na ngiti, tumalon si Victor ng ilang metro sa ere at itinuro ang suntok kay Lito. Umiwas si Lito, at ang kamao ni Victor ay bumagsak sa sahig, na lumikha ng isang butas na may diameter na 2 metro, na naging sanhi ng patuloy na pagsigaw ng mga tao sa ibaba sa pagkamangha. Si Master Song ay talagang Master Song, hindi kayang ikumpara ng mga ordinaryong tao. Umulan ng papuri mula sa lahat. Walang tigil ng inisyon si Janjan, anak, paulit-ulit mo na akong tinawid sa nakaraan, maghanda na gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay na nakarete. Sa pagtingin sa butas sa sahig, bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Lito. Si Victor Song na ito ay nagsabing mag-sparring, ngunit ang kanyang mga welga ay may nakamamatay na layunin. Kung ang isa ay tamaan ng suntok na ito, sila ay mamamatay o mapilayan. Ito ay malamang na iniutos ni Janjan. Ibinaluktot ni Lito ang kanyang mga palso at sumulyap kay Victor, iniisip, dahil wala kang awa, huwag mo akong sisihin sa aking kalupitan. Sa sandaling ito, tumakbo si Janjan sa gilid ng entablado, hawak ang isang magandang babae sa kanyang mga bisig, sumigaw siya ng malakas, anak ang apelyido mo ay Argel, kung mayroon kang lakas ng loob, huwag umiwas. Kung maglakas loob kang makipaglaban kay Master Song, igagalang kita bilang isang tunay na lalaki. Sinulyapan siya ni Lito at sinabing, gusto mo bang tumaya ulit? Tumigas ang mukha ni Janjan, anong taya? Bahagyang ngumiti si Lito, tatayo ako at hahayaan siyang tamaan ako ng 3 beses. Kung mahulog ako, matatalo ako. Ngunit kung hindi ako mahulog, babawiin ko ang iyong 2 paa. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga tao sa ibaba ng entablado ay sumabog sa pananabik. Kay abangan. Masyadong mayabang ang batang ito, walang respeto kay Master Song. Anak, sinisiraan mo ba ako? Sumimangot si Victor Song, tiyak na hindi nasisiyahan. Si Janjan ay medyo natukso, ngunit medyo nag-aalala din. Nilinggan niya si Victor at nagtanong, Master Song, ano sa palagay mo? Kinabog ni Victor ang kanyang dibdib at sinabing, ako si Little Master Song, maaari kang tumaya laban sa kanya. Sa loob ng 3 galaw, gagawin ko siyang isang walang kwentang nilalang. Nang marinig ang salita ni Master Song, namulaklak sa tuwa ang puso ni Janjan. Sige, tataya ako sayo. Si Janjan ay hindi mapigilan na nasa sabik, pero may isang bagay, kung matalo ka, kahit na baldado ka, kailangan mo pa ring yumuko sa akin ng 3 beses. Nagtataglay pa rin siya ng sama ng loob na kailangang lumuhad sa harap ni Lito. Nandito ang kanyang kasintahan, ito ang perpektong pagkakataon para mabawi ang kanyang dignidad. Di nagtagal, umatras si Janjan at ang kanyang kasintahan sa malayo. Sa entablado, tanging sina Lito at Victor lamang ang natitira. Ang kapaligiran ay unti-unting naging mapang-api, tulad ng kalmado bago ang isang bagyo. Sinimulan ni Victor na tipunin ang kanyang panloob na enerhiya, ang nakapaligid na hangin ay banayad na nag-vibrate, isang stream ng itim na enerhiya na dumadaloy sa paligid ng kanyang kamao. Ha! Siya ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw, tumalon ng mabangis, ang kanyang kapangyarihan sa likod ay napakalakas na ang sahig ay nahati sa mga piraso. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si Lito. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Victor na mapangiti. Tanggang bata, pumunta sa kamatayan. Thud! Sinabayan ng mapurol na kalabog, ang kamao ni Victor ay humampas sa dibdib ni Lito. Pinipigilan ni Janjan ang kanyang hininga, handang pumalakpak at magsaya. Gayunpaman, sa ilang segundong iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Victor. Ang kanyang kamay ay parang tumama sa isang bakal na pader na gawa sa tanso, na ang kabilang partido ay ganap na hindi natitinag.
Ang lakas ng batang ito ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Umatras ng ilang hakbang si Victor, malamig na sinabi, "Hey, parang minaliit kita. Pero huwag kang masyadong maangas, ilalabas ko na." Sa mga salitang iyon, tumindi ang madilim na pag-inog ng enerhiya sa kanyang kamao, at muli niyang hinampas si Lito. Boom! Ang lupa ay mahinang nanginag. Nagulat ang mga tao sa ibaba, na namangha sa kapangyarihan ni Master Song. Gayunpaman, ang nangyari sa kanilang mga mata ay natigilan silang lahat. Ang lahat ay nag-akala na si Lito ay makakatagpo ng isang kawaila hilakbot na wakas, ngunit siya ay nanatiling tahimik, isang pahiwatig ng isang ngiti kahit na sumilay sa kanyang mga labi. Bahagyang natarante si Victor, humihina ang kanyang kumpiyansa. Master Song, anong nangyayari? Di ba sabi mo walang magiging problema? Bilusin mo at ilabas mo ang batang ito, kahit anong mangyari. Si Janjan ay naguguluhan din, nagngangalit sa desperasyon. Imposibleng malungkot ang mukha ni Victor, kung hindi niya ibababa si Lito ngayon, mawawala ang lahat ng kanyang dignidad. Anak, ihanda mo ang kamatayan. Ang kanyang hangarin sa pagpatay ay tumaas, na naging sanhi ng buong entablado na sumabog sa isang putok. Boom! Sinamahan ng isang dumadagandong na tunog, ang kamao ni Victor ay damapo ng husto sa dibdib ni Lito. Hahaha, siguradong mamamatay ang batang ito. Masayang pumalakpak si Janjan. Gayunpaman, nang hamupa ang alikabok, ang eksenang inihayag sa harap ng kanyang mga mata ay agad na pinalamig ang kanyang ngiti. Si Lito ay nakatayo pa rin sa parehong lugar, isang mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Imposible ito. Ang mga mata ni Victor ay napuno ng takot, pilit na umatras sa takot. Tapos na ang tatlong galaw, turn ko na. Ngumisi si Lito at nang hindi nag-aksaya ng anumang salita, nagpakita siya sa harap ni Victor sa isang iglap, ipinatong ang isang palad sa kanyang dibdib. Boom! Si Victor ay pinalipad pabalik, ang kanyang damit ay punit-punit at napyunit. Ikaw, sino ka ba talaga? Si Victor, gusot at parang pulubi, ay dumura ng isang subaw ng dugo, bumagsak sa sahig, hindi makabangon. Hindi na siya pinansin ni Lito, ibinaling niya ang tingin kay Janjan. Naramdaman ang tindi ng dalawang titig, nanginginig si Janjan, halos mapaluhod. Ikaw, lumayo ka. Napasigaw siya sa takot, hindi na interesado sa magandang babae sa kanyang mga bisig. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lito, "Young Master Tang, sana ay hindi mo nakalimutan ang pastahan natin. Hindi ako naghahanap ng gulo, ngunit talagang ayaw ko kapag may naghahanap ng gulo sa akin." Dahil dito, napaluhod si Janjan kasabay ng pagyuko, "Hindi, nakikiusap ako sa iyo, nagkamali ako. Ako ay yumuko sa iyo, mangyaring huwag mong sirain ang aking mga paa." Hey! Huli na para magkautaw ngayon. Ngumisi si Lito, naghahanda ng kumilos ng may malakas na boses ang umalangaw-ngaw. Tumigil ka. Lumakad si Rosa na may mga hakbang na puno ng grasya. Sa sandaling lumitaw siya, nagliwanag ang mga mata ng lahat ng lalaki. Sino ito? Ang ganda niya, para siyang anghel na bumababa. Sa aspeto ng hitsura at figure, ang pagdating ni Rosa Bailey ay nagpawala ng kinang sa lahat ng iba pang modelo sa eksena. Siya ay tulad ng isang bituin na higit sa lahat, umaakit ng tingin ng lahat. Gayunpaman, ang kanyang malakas na aura at natural na disposisyon ay naging dahilan upang ang mga karaniwang tao ay hindi maglakas loob na tumingin sa kanya ng direkta, nang hindi sinasadyang ibinaba ang kanilang mga ulo. Walang gulo dito, tapos na ang tunggalian. Malamig na sabi ni Rosa. Tumawa si Lito, maaaring tapos na ang tunggalian, ngunit ito ay aking personal na bagay. Nagsalubong ang kilay ni Rosa, "Are you defying me?" "I'm not defying you. Your words are not worth my defiance." Umiling si Lito at biglang yumuko ng mabilis. Ang binti ni Janjan ay nabali, na naging dahilan upang siya ay nagpakawala ng isang hindi kapani-pani walang kahabag-habag na sigaw. Ang mukha ni Rosa ay naging kakilakilabot na hindi magandang tingnan, sa harap ng napakaraming tao, na sumasalungat sa kanyang utos. Lito, hindi ka ba masyadong matapang? Sa sandaling iyon, biglang naglakad si Lito patungo kay Rosa, hinawakan ang kanyang palso at hinayla siya sa kanyang yakap. Rosa, huwag mong i-overestimate ang posisyon mo. Sa paningin ko, ang bloodline at status mo, ay walang kwenta. Mahinahong nagsalita si Lito. Pagkasabi niyon, binitawan niya ito at sa pagkumpas ng kanyang kamay, ang dilaw na brilyante ay hinigop sa kanyang kamay. Inihagis niya ang dilaw na brilyante kay Yan Rainey. Salamat, Guru. Masayang nagpahayag si Yan Rainey, pagkatapos ay tumingin kay Rosa, sinabing, "Pumunta ka at sabihin kay tatay na balang araw ay babalik ako sa bahay at ililigtas si nanay. Ikaw lang. Kasama niya."
Umiling si Yan Rainey, ipinakita ang isang mapang asar na malamig na ngiti. Lumingon si Lito, sumulyap kay Rosa, at sinabing, sa isang buwan, babalik ako kasama siya. Dalawa ang pagpipilian mo, isuko ang tao, o kukunin ko ang tao. Pagkasabi nun ay naglakad na siya palayo. Si Yan Rainey ay may pasasalamat na pinanood si Lito, humuhuni kay Rosa, at agad na sinundan si Lito. Ang mukha ni Rosa ay naging sobrang pangit, ang kanyang malajade na kamay ay nakakuyong sa isang kamao, ang kanyang mga kuko ay tumutusok sa kanyang palad. Lito, ang pagkakasala sa aking Bailey family ay ang iyong pagbagsak. Kung maglakas loob kang magpakita sa Martial Daozuan Realm, dudurugin kita, para mabawasan ang puot sa puso ko. Ang mga mata ni Rosa ay puno ng puot, nagnanais na mapatay niya si Lito sa sandaling ito. Paglabas ng bulwagan, tinitigan ni Delten si Lito na may kumikislap na mga mata, tuwang-tuwang sinabi, Kuya, hindi ko inaasahan na napakagaling mo. Kanina pa ako walang galang sa iyo, sana huwag kang mag-isip. Sinulyapan siya ni Lito at sinabing, hindi na kailangang maging magalang. Curious na sinabi ni Delten, gayunpaman, ang mabangis na babaeng iyon kanina ay talagang maganda. Hindi kalabisan kung gamitin ang kegandahan ng bansa at makalangit na halimuyak para ilarawan siya, iniisip ko kung sinong lalaki sa mundong ito ang makakakuha sa kanya. Bahagyang ngumiti si Lito, ang lalaking tinutukoy niya, ay nasa harapan mo. Kabanata 858. Sa lalong madaling panahon, ito ay ikatlong araw sa cruise ship, at ang formal na auction ay magsisimula na. Si Lito ay nasa kanyang silid pa, tinuturuan si Yan Rainey ng kanyang cultivation technique. Sa gabi, umalis si Lito sa silid upang magtungo sa auction hall kasama si Delten. Si Yan Rainey ay nanatili sa silid na mag-isa. Pagkaalis nila, palihim na sumulpot sa pintuan ng silid ang dalawang lalaking nakadamit na waiter. Kumatok sa pinto ang isa sa kanila. Binuksan ni Yan Rainey ang silid at nagtanong, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Miss, for safety reasons, kailangan i-check ang mga electrical appliances sa kwarto mo for maintenance. Sabi ng isa sa kanila. Bahagyang kumunot ang noo ni Yan Rainey at sinabing, okay then. Pagkatapos ay pinapasok niya ang dalawang lalaki. Pagtalikod niya, naglabas ng syringe ang isa sa kanila, sinaksak ito sa kanyang leeg, at nag-inject ng ilang uri ng gamot. Nagulat si Yan Rainey, mabilis na umiwas, ngunit hindi nagtagal ay nahihilo at bumagsak sa sahig. Hey! Hindi ko inaasahan na magiging ganito kadali. Ngumisi ang isa sa kanila. Sabi ng isa pang tao, tumigil ka na sa pag-aaksaya ng oras, hinihintay pa rin tayo ni Young Master Tang. Nang masigurado nilang walang tao sa hallway, isinilid nila si Yan Rainey sa bag at binuhat ito sa kanilang mga balikat. Sa puntong ito, opisyal na nagsimula ang auction. Pangunahin ang mga alahas at mga anti-gong bagay para sa auction, mga bagay na hindi pinag-isipan ni Lito. Si Delten ay napakaliberal sa kanyang pagbid, gumastos ng mahigit 2 milyon para makakuha ng isang ruby necklace. Bro, I am ecstatic. 10 taon na akong may crush sa diyosang ito, at malapit na siyang maging girlfriend ko. Labis na nasasabik si Delten. Nang makita kung gaano siya katuwa, masaya si Lito para sa kanya. Pagkatapos, oras na para sa huling item sa auction ang Kunlun Mirror. Nang ilabas ang Kunlun Mirror, may narinig na paghinga mula sa karamihan. Anong klaseng basura, sinong bibili ng ganitong bagay? Ang Kunlun Mirror ay lahat na kinakalawang, tila ito ay isang bagay maliban sa isang banal na artifact. Tumingin si Lito sa nagmumura na karamihan at umiling. Sige, ang bidding para sa sinaunang salamin na ito ay nagsisimula sa 500,000, magsimula. Nahulog ang sweldo ng auctioneer, tumahimik ang venue, at walang kaluluwa ang gustong tumawad. Hindi makapaniwalang napabulala si Delten, ang salamin na ito, hindi ginto o pilak, ay ibinebenta ng 500,000, biro ba ito? Walang pakialam na sumagot si Lito, masyadong mura ang 500,000. Ano? Nagulat si Delten. Bago pa siya makapag-react, itinaas na ni Lito ang kanyang tanda. 1,000,000. Nang marinig ito, nagulat ang mga tao. Sino ang hanggal na nagbid? May nagbibid talaga dito. More money than sense, probably. Umalangaw-ngaw ang tawanan sa gitna ng karamihan. Sa sandaling ito, sa balkonahe ng ikalawang palapag, dumilim ang mukha ni Rosa, siya na naman. Ang sabi ng matanda, Miss, mukhang ang Xuanyuan sword ay nasa pag-aari ng binatang ito, ngunit hindi tayo tugma para sa kanya. Ano ang dapat nating gawin? Malamig na sinabi ni Rosa, magsisimula tayo ngayong gabi. Sumeryoso ang mukha ng matanda at sinabing, oo. At, ipaalam ka agad sa mga tauhan na itigil ang auction ng Kunlun Mirror.
Pagkatapos sabihin iyon, binigyan ni Rosa ng malamig na tingin si Lito, tumayo at naglakad palayo. Congratulations, sir, sayo na ang antique mirror na ito. Nakangiting sabi ng host. Dahil ang auction ay isang pie-on-the-spot affair, agad na lumapit ang isang staff na may dalang card swipe machine. Ini-swipe ni Lito ang kanyang card, at ang anti-gong salamin ay ibinigay sa kanya. Nang hawakan niya ang Kunlun mirror, agad niyang naramdaman ang malakas na pagdagsa ng cosmic energy. Sa isang segundo, ang Kunlun mirror ay nagradiated ng purong gintong liwanag, na nagpapaliwanag sa buong bulwagan na parang liwanag ng araw. Habang kumukupas ang gininto ang liwanag, nawala ang mga kalawang na batik sa Kunlun mirror, at bumalik ito sa orihinal nitong hitsura. Ang lahat ay pinanood ang paglalahad na ito nang nakaawang ang kanilang mga bibig dahil sa labis na pagkagulat ay hindi sila makapagsalita. Ito ay walang kulang sa isang himala. Ang mga dating nanlilibak kay Lito ngayon ay namumula na ang mukha sa panghihinayang. Ito ay malinaw na isang kayamanan at sa kasamaang palad, ang batang ito ay nagawang aibag ito sa gayong pagnanakaw. Habang naghahanda si Lito na umalis, lumapit ang dalawang security guard para pigilan siya, na nagsasabing, humihingi kami ng paumanhin, ngunit hindi na namin ibinebenta ang anti-gong salamin na ito. Tumaas ang isang kilay ni Lito, nakabayad na ako, kaya akin na ito. Sir, we're talking to you matino right now. Sana ay makipagtulungan ka at iabot mo ang anti-gong salamin, kung hindi, hindi na kami magiging mabait. Babala ng security guard na may mahigpit na mukha. Hindi umimik si Lito, ngunit sumagot si Delton, kung nakuha mo na ang mga bola, okay na. Sino ang tatakot sa iyo? Pagkasabi noon, nagtago siya sa likod ni Lito, kuya, ingatan mo sila. Si Lito ay mukhang walang imak. Ito ba ang tinatawag na nagtatago sa likod ng balat ng tigre? Sa sandaling ito, pinalibutan ng dalawang security guard si Lito, isa sa harap at isa sa likod, may hawak na mga panghampas sa kanilang mga kamay, humahampas kay Lito. Sinipa ni Lito ang harap at likod, at agad na natamba ang dalawang security guard. Umalis ka! Sa malamig na boses, aalis na sana siya. Sa sandaling ito, click. Sinabayan ng tunog, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Isa sa mga security guard ang bumunot ng baril, itinutok kay Lito, anak, may laman na ang baril ko, gaano ka man kalakas, kaya mo bang malampasan ang isang bala? Iwanan mo ang anti-gong salamin. Ang mukha ni Delton ay namutla sa takot, sinabi niya kay Lito, kuya, ang isang matalinong tao ay higit na nakakaalam kaysa lumaban kapag ang mga posibilidad ay laban sa kanya, ibigay mo lang sa kanila ang bagay na iyon. Ngumisi si Lito, sige, iputok mo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, naisip ng lahat na si Lito ay baliw. Hindi man lang siya takot sa baril. Sino sa mundo ang makakalampas sa isang bala? Hey, yan ang mga salita mo, huli na ang lahat para magsisi. Ngumisi ang security guard, hinaila ang gatilyo. Bang! Isang nakakabinging tunog ang umalangaw-ngaw sa paglabas ng bala. Sa sobrang takot ng lahat ay napasigaw sila sa takot at napaatras. Tinakpin pa ni Delton ang kanyang mga mata, sa takot na makitang tumalsik ang ulo ni Lito. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagdulot ng pagkalito sa lahat. Na-discharge ang bala, at hindi nasaktan ang sinasabing binaril na si Lito. Naglalaro pa ang isang ngisi sa gilid ng kanyang bibig. Nagbago ang mukha ng security guard, this can't be. Tinutukan ko siya. Kaagad pagkatapos, tinutukan niyang muli ang ulo ni Lito at nagpaputok ng isa pang bala. Gayunpaman, isa pang nakakatakot na eksena ang naganap, ang bala ay nawala, at si Lito ay nanatiling hindi nasaktan. Ang security guard ay ganap na natarante at, sa kanyang takot, ay nagpaputok ng ilang putok kay Lito. Sa wakas, nang maubos ang mga bala, nakatayo pa rin si Lito. Isang aparisyon. Ito ay isang aparisyon. Baka sa mukha ng security guard ang takot. Walang pakialam na ngumiti si Lito, hinahanap mo ba ito? Ibinuko niya ang kanyang palad, tumambad ang 6 na bala. Sa isang pitik ng kanyang kamay, bumagsak ang mga bala sa sahig, ang kanilang mga tunog na tila ba ay tumatama sa takot sa puso ng security guard. Ang eksena ay tahimik bilang kamatayan, na may daan-daang tao na naruroon, ngunit ito ay napakatahimik na maaari mong marinig ang isang pin drop. Laking gulat ng mga tao na tila nakalimutan nilang huminga. Agad namang lumuhad ang security guard. Paano mo lalabanan ang isang taong makakahuli ng bala? Sumulyap si Lito sa isang sulok sa ikalawang palapag, malamig na tumikim, at tumalikod. Sa ikalawang palapag, lalong humigpit ang pagkakakuyom ng kamao ni Rosa. Lito, makapangyarihan ka, na mabuti, na nagpapahiwatig na mayroon na akong mabigat na kalaban. Ngunit pagsisisihan mong naging kaaway mo ako. She stated through gritted teeth.
Naglakad sina Lito at Delten patungo sa silid. Sinabi ni Delten kay Lito, "Brother, bigyan mo ng twist ang braso ko." Si Lito, walang imek, ay nagtanong, "Bakit?" "Hehe, I just want to make sure na hindi ako nananaginip. Hindi ka man lang takot sa baril." "I'm fortunate to know someone as capable as you," nakangiting sabi ni Delten, pero sinsero ang ekspresyon nito. Bago umalis, muling sinabi ni Delten, "Tadhana ang pagpupulong, kapag nakasama ko na ang aking Diyosa, yayayain kitang uminom." Tumango si Lito, "Walang problema, tiyak na sasama ako." Tapos pumunta siya sa kwarto niya pero hindi niya nakita si Yan Rainey. Kakaiba, bakit wala siya dito? Biglang nagkaroon ng masamang premonition si Lito. Inaliw siya ni Delten, siguro nagkaroon siya ng ilang mga kagyat na isyu at kailangan niyang umalis bigla. Noon lang, nakita ni Lito ang isang note na naiwan sa coffee table. Kinuha niya ang note. Ang nakalagay na mensahe ay, "Ang babae ay nasa aming mga kamay. Kung gusto mo siyang makita, pumunta sa warehouse number 18 sa East Mountain Pier bukas ng tanghali." Inagaw ba siya? Nagulat si Delten, may mga kaaway ba siya? Noong una ay inisip ni Lito na maaaring si Rosa ito, ngunit dahil sa kanyang personalidad, hinding-hindi siya susuko sa gayong mga taktika. Kung gayon, dapat ay isang tao sa cruise ship na ito ang kanyang nasaktan. Tanging si Janjan Tang na lang ang natira. Talagang hindi siya makontento hanggat hindi niya nalalagay ang sarili niya sa gulo. "Tutuperin ko ang hiling niya." Hinawakan ni Lito ang note. Nang gabing iyon habang natutulog si Lito, bigla siyang nakaamoy ng kakaibang bango. Lason. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa sulok ng bibig ni Lito, ngunit hindi gumagalaw sa kama. Sa puntong ito, bumukas ang pinto ng silid, at dahan-daang pumasok ang isang payat na figure. Ito ay si Feline, nakasuot ng purple na damit. Siya ay lumitaw na ganap na hindi nabigla, sa halip ay binuksan ang ilaw. Si Lito ay nakatingin sa kanya, nanlalaki ang mata. Si Feline ay nagbigay ng isang mapang-akit na ngiti, pumunta sa tabi ng kama at umupo. With her fair and delicate fingers, she lifted his chin and said, "Tumigil ka na sa pagtitig sa akin ng ganyan. Alam kong maganda ako." Ginalaw ni Lito ang kanyang mga labi, ngunit walang lumalabas na tunog. Tahimik. Dama po ang daliri ni Feline sa kanyang mga labi, pagkatapos, na may ngiti, ay matagumpay na nagsabi, "Nasa ilalim ka ngayon ng impluensya ng aking lihim na halimuyak ng lason. Hindi ka makagalaw at hindi makapagsalita. Ngunit huwag kang mag-alala, hindi ko sasaktan ang iyong buhay, hanggat ibibigay mo ang Kunlun Mirror." Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang matalim na punyal sa kamay ni Feline, na iminuwestro sa lalamunan ni Lito. "If you behave, I'll play nice, otherwise, I will not be so considerate." Babala niya. Tapos, naglabas siya ng purple glass vial at inilagay ito sa ilalim ng ilong ni Lito para mason-goat niya. "Ngayon pwede ka nang magsalita," mahinang sabi niya. Bahagyang napangiti si Lito, "Well, sister, satisfy one condition of my condition, at sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang Kunlun Mirror." Hindi inaasahan ni Feline na magiging napakakomplikado ni Lito at tumugon ito ng may matigas na mukha, "Anong kinakailangan?" "Well, I haven't have any exercise this couple of days, and I feel uncomfortable all over. Can you give me a full body massage?" Tumingin si Lito kay Feline at nagsalita. Kumunat ang noo ni Feline, "In your dreams." Napabuntong hininga si Lito, "Nasa awa mo na ako. Hindi kita lilanlangan. Ngunit kung hindi mo man lang tutuperin ang maliit na kahilingang ito, kahit kamatayan ay hindi magpapakita sa akin kung nasaan ang kunlo na salamin." Pinag-isipan ito ni Feline bago nag-atubiling ikompromiso, "Sige, ipapamasahe kita." "Salamat sa gulo, Ate Feline. Pwede mo ba akong tulungang tumalikod at imasahe muna ang likod ko?" Isang panandaliang tingin ng tagumpay ang sumilay sa mga mata ni Lito. Naramdaman ni Feline na may mali, ngunit hindi niya ito matukoy. Wala siyang choice kundi gawin ang hiniling nito, at sinimulan ang buong body massage. Hindi may kakaila na ang malambot na dampi ng mga maselang kamay ni Feline ay lubos na kasiya siya. Habang ang kanyang mga mata ay kalahating nakapikit, si Lito ay nasa bingit ng idlip mula sa kaganhawahan. "Medyo mahirap dito." "Oo, sa kaliwa ng kaunti." Ayan. Pindutin mo pa." Kabanata 859. Si Feline na matagal nang nagmamasahe ay basang-basa na sa matamis na pawis. "Hoy, halos 1 oras na akong nagmamasahe. Hindi ka ba maayos?" she said with a stern face. Sinulyapan ni Lito ang oras at nagkunwaring nagulat, "Nako, hindi ko namalayan."
Pinunasan ni Feline ang pawis sa kanyang mukha at sinabi kay Lito, maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang Kunlun Mirror? Walang laro. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng punyal at iwinagayway ito sa harap ni Lito. Nasa. Nag-alinlangan si Lito, biglang dumungaw sa bintana, at pagkatapos ay tumawa ng mapanokso. Sa mga kaibigan natin sa labas, kalahating oras ka nang naghihintay. Please, huwag kang mahiya, pwede ka nang pumasok. Nagbago ang mukha ni Feline, what are you talking about? Ngumiti lang si Lito at tumingin sa bintana. Sa sandaling ito, isang taong nakasuot ng itim ang bumasag sa bintana at pumasok, na sinundan ng dalawa pa. Ikaw ba si Lito? Tanong ng pinuno ng mga individual na nakasuot ng itim. Walang pakialam na tumugon si Lito, talagang ako nga. Kayo ay mula sa Bailey clan, hindi ba? Malamig na sinabi ng nakaitim na individual, wala kang kinalaman doon. Masyadong maraming tanong ang isang patay. Pagkasabi noon, ibinoling niya ang atensyon kay Feline at nagbabala, umalis ka, kung hindi, mamamatay ka kasama niya. Ngumisi si Feline at sinabing, akin na ang taong ito. Kung gusto mo siyang patayin, kailangan mo munang dumaan sa akin. Hihi. Tapos papatayin ka muna namin, tapos siya. Malamig na tumawa ang lalaking nakaitim, at nagsimulang makipag-away kay Feline. Dapat aminin, ang tatlong taong ipinadala ni Rosa ay pawang mga master sa mundo ng martial arts, at si Feline ay walang kalaban-laban para sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, nahulog siya sa isang dehado, nataman sa balikat. Bumagsak si Feline sa sahig, dumura ng sariwang dugo, habang idiniin ng lalaking nakaitim ang kanyang espada sa kanyang lalamunan. Any last words? Dumura si Feline, kung gusto mong pumatay, patayin mo na lang. Tama na ang Saturday. Hihi. Ikaw ay medyo prank ka? Well, pagkatapos ay mamatay. Habang nakataas ang espada, papatayin siya ng lalaking nakaitim. Tumigil ka. Sa sandaling iyon, si Lito, na nakahiga sa kama, ay biglang nagsalita, hindi mo siya mapapatay. Napamura ang lalaking nakaitim, at bakit naman? Sinabi ni Lito, na pagpasyahan kung gawin siyang pribadong masahista. Mula ngayon, akin na siya. Hindi mo maaaring patayin ang akin. Kung gusto mo siyang patayin, papatayin kita. Hahaha. Nang marinig ito, ang lalaking nakaitim ay humagalpak ng tawa, bata, sinusubukan mo ba kaming linlangan? Alam naming nalasan ka na at hindi ka na makagalaw ngayon. At gayon pa man, nananakot ka pa rin na papatayin kami. Ang iba pang dalawang lalaking nakaitim ay umiling, nagpakawala ng mapanlate na malamig na tawa. Pagkatapos, ang pinuno ng mga lalaking nakaitim na hawak ang kanyang espada, ay tumulak patungo sa dibdib ni Feline. Ipinikit ni Feline ang kanyang mga mata, iniisip na sigurado ang kamatayan. Gayunpaman, isang bahagyang panginginig ng boses ang dumaan sa hangin, na sinundan ng isang humuhuni, isang pilak na karayom na lumabas mula sa kung saan at bumangga sa dulo ng espada. Naramdaman ng lalaking nakaitim ang malakas na pag-akyat ng puwersa, ang kanyang pulso ay sumakit ng hindi matiis, ang espada ay dumula sa kanyang kamay. Klang! Ang espada ay nakasabit sa dingding. Tamad na nag-inat si Lito, naupo nang naka-crossleg, at sinabing, umalis ka na, bilang paggalang sa iyong miss, hindi kita sasaktan. Umikot ang mukha ng lalaking nakaitim, iniinsulto mo kami, kunin mo ang espada ko. Hinugot ng lalaking nakaitim ang espada mula sa dingding, silang tatlo ay sabay na sumalakay kay Lito. Si Lito ay nakaupo sa kama, nang hindi gumagalaw, madaling nakaiwas sa kanilang mga pag-atake. Ang mga ekspresyon ng tatlong lalaking nakaitim ay lalong naging pangit sa isang minuto, ang kanilang mga galaw ay lalong naging malupit. Ngumisi si Lito, hindi pinahahalagahan ang kabaitan. Bigla siyang tumalon, lumitaw ang Skybreaker sword sa kanyang kamay, tinamaan ang mga tao gamit ang mapurol na bahagi ng espada. Sa isang kisap mata, ang bawat isa sa tatlong lalaking nakaitim ay nakatanggap ng isang malakas na suntok sa kanilang mga balikat at baywang, na epektibong na-disable ang mga ito para sa labanan. Masayang pinaglaruan ni Lito ang kanyang Xuanyuan sword, ang kanyang boses ay walang pag-aalinlangan, ang tanging dahilan kung bakit humihinga ka pa rin ay dahil wala akong interes na madungisan ang aking silid ng iyong dugo. Umalis kayo. Agad namang inamin ng tatlong lalaking nakasuot ng itim ang kanilang pagkatalo. Ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa kanila. Umalis. Tumalikod na sila para umalis, papalapit lang sa pinto ng mahinahong umalangaw ang boses ni Lito sa likuran nila. Bumalik ka at sabihin kay Rosa Bailey, kung ang lahat ng pamilya Bailey ay walang silbi na tulad nito, dapat na nilang itigil ang pag-aaksaya ng oras ko. Ang kanyang mga salita ay tiyak na tumama sa dignidad ng buong pamilya Bailey.
Ang tatlong lalaking nakaitim na iyon ay nag-uumapo sa pidyaw na galit habang sila ay nakayuko. Bumaba si Lito sa kama at lumapit kay Feline, na nakaupo sa sahig. Pagtingin kay Lito, nagulat si Feline, ikaw. Nakakagalaw ka. Napangiti ang mga labi ni Lito, ang kakayahan ko sa paglaban sa lason noong ako ay 10 ay mas mahusay kaysa sa kung ano ang mayroon ka ngayon. So, kanina mo pa ako niloloko, at pinamasahe pa kita. Napahiya at inis si Feline. Pilyong tumawa si Lito, tama na, may problema ba? Baliw ka. Namumula ang mukha sa galit, itinaas ni Feline ang kanyang kamay para sampilan siya. Nang sinubukan niyang iangat ang kanyang braso, ang paggalaw ay humila sa kanyang sugat sa balikat, na nagdulot ng matinding sakit na muntik na siyang mawalan ng malay. Sa pagkakataong iyon ay biglang gumaan ang pakiramdam niya na parang may bumuhat sa kanya. Bitawan mo nga ako, ano ba yung pinaggagawa mo? Demand ni Feline, namumula sa galit. Tumawa si Lito, malubhang nasugatan ka at pinakamahina. Bilang isang lalaki, ano sa tingin mo ang gagawin ko? Pagkasabi nito, inihiga niya si Feline sa kama. Si Feline ay tumingin sa kanya na may takot, huwag. Huwag kang magulo, o hinding-hindi kita bibitawan sa buhay na ito. Hinawakan ni Lito ang isang pressure point sa kanyang katawan at si Feline ay naging hindi kumikibo. Lito, kung maglakas loob kang gawin sa akin ang anumang bagay. Kahit bilang isang multo, hinding-hindi kita bibitawan. Galit na sigaw ni Feline, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Hinubad ni Lito ang kanyang pangitaas, inihayag ang sugat sa kanyang balikat. Pagkatapos ay kumuha siya ng pulbos na panggamot mula sa isang singsing, iwinisik ito sa sugat, at binalutan ito ng gauze. Matapos gawin ang lahat ng ito, pinakawalan niya ang pressure point na una niyang ginawa kay Feline. Nagulat si Feline, na pagtanto na ang lahat ng kanyang mga aksyon ay para lamang sa paggamot sa kanyang sugat. Yun lang ba? Nauutil niyang sabi. Sumulyap si Lito sa kanya, nagtanong, ano? May iba ka bang ninanais? Namula ang mukha ni Feline, yumuko siya at sinabing, salamat, ngayon lang kita naintindihan. Hindi umimik si Lito, humiga siya sa kama at walang pakialam na sinabi, hindi ko ibibigay sa iyo ang Kunlun Mirror, syempre, kung gusto mo, mangyaring huwag mag-atubiling sakupin ito, hanggat kaya mo. Bahagyang kagat-kagat ang kanyang mapupulang labi, alam ni Feline na sa kanyang kakayahan, imposibleng maagaw ito. Sinabi ni Lito, sige, kailangan kong umalis ka ng mabilis, kailangan kong magpahinga. Bahagyang nagbago ang mukha ni Feline, medyo inis sa kanyang puso. Sa kanyang kagandahan, kahit sinong lalaki ay magnanasa sa kanyang pagkakataong mapag-isa siya sa kalagitnaan ng gabi. Gayunpaman, si Lito ay hindi nagpakita ng anumang interes sa kanya. Ito ay isang direktang sampal sa kanyang mukha. Biglang nakaramdam ng inis si Feline. Lumapit siya kay Lito at sinabi sa mapang-akit na tono, gabi na at ako ay malubhang nasugatan, gusto mo bang umalis ako ng ganito? Sumulyap si Lito sa kanya at itinuro ang sofa, maaari kang matulog doon. Nagbago ang mukha ni Feline, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, hoy, lalaki ka pa ba? I have such a great figure, hindi ka man lang tumingin. Do you have a great figure? Bakit hindi ko napansin? Ganti ni Lito. Sa sobrang galit ni Feline namutla ang mukha niya, Lito, bastos ka. Pagkasabi niya nun, tumakbo siya palabas, sinara ang pinto sa likod niya. Bahagyang ngumiti si Lito, sa wakas ay nakapagpahinga ng magandang gabi. Bukas, kailangan niyang makipag-ayos kay Janjan Tang. Kinabukasan, habang dumadaong ang cruise ship at pagkatapos magpaalam kay Delten, nagmamadaling tinungo ni Lito ang pier. Sa oras na iyon, sa isang rundown warehouse sa pier. Nakatali si Yan Rainey sa isang poste, puno ng dugo. Sa tabi niya ay may isang lalaking may hawak na latigo, na nanunuya, hindi ko na malaya na napakatigas ng ulo mo. Ang hiniling ko lang ay magpalipis ka ng gabi sa akin. Kapag tumanggi ka, patuloy kitang hahampasin hanggang sa pumayag ka. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin, basura ka. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Determinadong sagot ni Yan Rainey. Ang lalaki, nagalit at nahihiya, ay ibinaon ang kanyang latigo sa isang balde ng tubig, pagkatapos ay hinampas ito ng malakas kay Yan Rainey. Basag. Sa isang kisap mata, isa na namang madugong marka ang bumungad sa kanya. Nakaramdam si Yan Rainey ng kadiliman at nawala ng malay. Kuya, sinabi niyang Master Tang na buhayin mo siya sa ngayon. Hindi ka ba masyadong lalayo? Paano kung mamatay siya? Hindi yun magiging maganda sa atin. Isang maliit na kapatid ang nagpayo mula sa likuran. Ang lalaking kinilalang si Big Brother, na nagngangalang Yulat, ay malamig na napangiti, ako ba ang kuya o ikaw? Manahimik ka.
Hindi niya sinasadyang hawakan siya, sadyang si Yan Rainey ay masyadong kaakit-akit, at hindi niya napigilan ang pagnanasang tikman siya. Nagulat siya nang matuklasan niyang marunong pala ng martial arts ang babaeng ito. Halos mapilayan siya nito ngunit, buti na lang, hindi siya nakatakas. Napuno ng galit si Yulat at pinarusahan siya ng husto. Nabalitaan ko na ang mga binti niyang Master Tang ay baldado. Kailan pa siya nakaranas ng ganoong kabiguan? Kung sino man ang nanakit sa kanya ay tiyak na makakaharap sa malas. Ngumisi si Yulat, sumulyap kay Yan Rainey, inimbitahan pa niya ang nangungunang eksperto sa Jin City, si Master Lo. Kapag nakipag-ayos na ako sa kanya, hihilingin ko kay Tang na ibigay sa akin ang babaeng ito. Siya ay saplade sa kanyang perpektong plano. Maya-maya, biglang nagsalita ang nakababatang kapatid na nagbabantay sa pinto, "Boss, may paparating." Nang lumabas si Yulat upang tingnan kung sino iyon, nanunuya siya, talagang naglakas loob siyang pumuntang mag-isa. Humihingi ba siya ng kamatayan? Hindi ko na kailangan ang tulong niyang Master Tang, kaya ko ito mag-isa. Tiningnan ni Yulat ang payat na binata na papalapit at ipininta ang kanyang mukha ng hinamak. Nagsindi siya ng sigarilyo, pinapanood si Lito na papasok. Huminto si Lito sa pasukan ng bodega, sinilip niya ang lugar, tila hindi napansin si Yulat at ang iba pa. Direktang dumapo ang kanyang mga mata kay Yan Rainey. Nang makita niya ang mga bahid ng dugo sa buong katawan nito, tumaas ang aura nito. Sino ang gumawa nito? Malamig niyang tanong. Si Yulat, humihit-hit ng kanyang sigarilyo, ay pinunasan ang kanyang letigo na may bahid ng dugo, "Ako iyon, anak. Ngayon lumuhad at aminin ang iyong pagkakamali, o mas masahol ka pa sa murang babaeng iyon. Siguradong marami kang sinasabo." Pagkalabas pa lamang ng mga salita sa kanyang bibig ay biglang lumitaw si Lito sa kanyang harapan. Thwack! Sa halos walang salita, diretso siyang naghagis ng isang suntok. Si Yulat ay ganap na hindi nakapag-react, ang kanyang katawan ay humampas sa dingding na naging isang tumpok ng putik. Ang natitirang dosina o higit pang mga kasambahay, na nanunood ng eksenang ito, ay natakot ng matigas, hindi man lang naglakas loob na huminga. Kaya lang, sa isang casual na galaw, wala na ba ang amo? Anong klaseng kasanayan ito? Masyadong nakakatakot, tama. Naglakad si Lito patungo sa mga kababata. Walang ekspresyon, tulad ng isang walang kapantay na Grim Reaper, na sumusulong patungo sa mahinang kawan. Thud! Lumuhad ang lahat ng kababata, nanginginig at nagsasabing, "Huwag mo kaming patayin, si boss ang may gawa, wala kaming ginawa." Malamig na tanong ni Lito, "Nasaan si Janjan Tang?" Kabanata 806 na po. Pumunta si Mr. Tang para imbitahan si Master Lo, ngunit wala akong ideya kung nasaan siya. Nanginginig na wika ng nakababatang kapatid. Nagtanong si Lito, sino si Master Lo? Nagmamadaling sumagot ang nakababatang kapatid, si Master Lo ang numero 1 eksperto sa Jin City. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Lito, itinulak ang nakababatang kapatid sa lupa gamit ang isang paa. "Boss, huwag mo akong patayin. I swear, wala akong ginawa. Wala pa akong napatay na manok sa buong buhay ko." Humingi ng awa ang nakababatang kapatid na may nakamamatay na maputlang mukha, na nakahawak sa kanyang ulo. Gayunpaman, tumagal lamang ng ilang segundo para mawala ang presensya ni Lito. Inangat ng junior brother ang ulo at nakitang walang laman ang bodega. Pati si Yan Rainey wala na. Sa tabi ng ilog, binigyan ni Lito si Yan Rainey ng elixir, na nagmumungkahi, "Ihahatid muna kita para magpahinga." Ngunit umiling si Yan Rainey, "Master, hindi mo ba kailangang hanapin si Mr. Tang? Gusto kong sumama sa iyo. Gusto kong mapanood kang maghayganti para sa akin." Ngumiti si Lito, "Sige." Dahil doon, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Felix He. Diretso siya sa punto, "Mayroon ka bang address ni Master Lo, ang numero 1 eksperto sa Jin City?" Nagulat si Felix, pagkatapos ay sinabing, "Kilala ko siya, ngunit ang isang tulad niya, hindi kami kwalipikadong makipag-ugnayan. Gayunpaman, maaari kong subukang magtanong para sa iyo." "Bilisan mo," sabi ni Lito. "Sige." Agad namang tumango si Felix. Sa ilang kadahilanan, ang tono ni Lito ay nagpatalsik sa kanya sa malamig na pawis. Makalipas ang halos 10 minuto, dumating ang tawag ni Felix. Ayon sa isang kaibigan, si Master Lo ay kasalukuyang naninirahan sa kanyang Lakeside Villa. Ang address ay 228 Road. Tumango si Lito, "Salamat." Sa sandaling iyon, nagmamadaling nagtanong si Felix, "Brother Lito, humihingi ka ba ng tulong kay Master Lo?" "Oh." Bahagyang ngumiti si Lito, "Hindi mo kailangang alalahanin ang iyong sarili tungkol dito." Pagkatapos niyang magsalita ay pinatay niya kaagad ang tawag. Ngayon, sa wakas ay nakabawi na ng lakas si Yan Rainey.
Hinawakan siya ni Lito at sinabing, "Tara na, ipaghihiganti ka ng master." Sa Lakeside Villa, sa magandang hardin. Isang kalbong lalaki ang malayang nakahiga sa isang lounge chair sa hardin na nakaharap sa magandang lawa. Sa tabi niya, umupo si Janjan Tang sa isang wheelchair, nag-aalok ng bank card. "Master Lo, salamat sa pagpayag mong makipagkita sa akin. Narito ang 30 milyon, ito ay isang maliit na tanda ng aking paggalang." Ngunit hindi man lang siya nilinggan ni Master Lo, ang tanging tugon niya ay isang malamig na tawa. "Sa tingin mo ba ay handa akong ilipat ang isang daliri sa halagang 30 milyon lamang?" Bahagyang nagbago ang mukha ni Janjan Tang. Siguradong malaki ang gana ng matandang ito. Sa gilid, isang babaeng nakasuot ng itim na martial arts attire ang nakataas baba. "Sa pangkalahatan, ang aking master ay nakikitungo lamang sa mga matataas na tao. Para sa isang normal na negosyanteng tulad mo, hindi mo siya karapat-dapat na makilala. Karangalan mo na makilala ang aking master." Tumawa si Janjani, "Oo." Nagpatuloy ang babae, "Gusto nila ang serbisyo ng aking master at madalas na nagbibigay ng mga regalo na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Hindi man lang sumulyap ang aming master sa 10-10 milyon." Lalong umasim ang mukha ni Janjan. Daan-daang milyon. Ang pamilyang Tang ay mayaman, ngunit ang aming daang milyon na pera ay hindi isang bagay na madaling makuha. Higit sa lahat, hindi siya makapaghintay na makitang patay si Lito. Ayaw niyang mag-aksaya ng kahit isang sandali. Ninatngat ni Janjan Tang ang kanyang mga ngipin, "Master Lo, itong 30 milyon ay courtesy fee lamang. Kung tutulungan mo akong alagaan ang taong iyon, bibigyan kita ng isa pang 100 milyon." Ang babae ay nanunuya, "Ang 100 milyon ay nagkakahalaga lamang ng pagwagayway ng kamay ng aking master." Mukhang masama ang mukha ni Janjan. Kinusat niya ang kanyang mga mata, biglang tumawa ng malamig, "Maaaring hindi kilala ni Master Lo, ang taong binabanggit ko, madaling natalo si Victor Song kahapon." Gaya ng inaasahan, nang marinig ang mga salitang ito, si Master Lo, na kanina pa iminulat ang kanyang mga mata, ay biglang bumukas ng husto. "Oh, madaling talunan." Bahagya siyang tumawa, ngunit ang lakas ni Victor Song ay sadyang ganoon. "Kahit napatayin ko siya, bukod sa pagkakaroon ng reputasyon ng pang-aapi sa mahihina, ano ang mga pakinabang? Si Master Lu ay kilala sa mahabang panahon at hindi ito kapos sa pera. Ang kanyang pinakamahalagang interes ay ang paghamon sa mga kilalang master, na maaaring magpataas sa kanyang katanyagan at mapalakas ang kanyang reputasyon." "Anong pangalan niya?" Casual na tanong ni Master Lu. Sumagot si Janjan, "Lito Argel." Lumingon si Master Lu sa babae at nagtanong, "May isang master bang nagngangalang Lito Argel na lumitaw sa Lux Nation kamakailan?" Saglit na nag-isip ang babae, saka umiling, "I haven't heard of him." Sa mga salitang ito, mapang-asar na umiling si Master Lu, "Hey, kung gayon, hindi siya katumbas ng pagsisikap ko." Ang ekspresyon ni Janjan ay lubhang hindi kasiya siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagmamadaling pumasok ang isang disipulo, "Guro, may isang tao sa labas na gustong pumasok." Sumigaw ang babae, "Ang mga patakaran ay mga patakaran. Ang mga walang appointment ay hindi dapat istorbohin ang guro." Nag-alinlangan ang disipulo, ngunit iba ang taong ito. Ano ang pinagkaiba niya? Malamig na tanong ng babae. Tumugon ang disipulo, may dala siyang dagwang babae at sinasabing hinahanap niya si Janjan Tang. Siya nga. Dapat si Lito. Nang marinig ito, halos mapatalon si Janjan mula sa kanyang wheelchair sa tuwa. Hindi niya inaasahan na darating ang tanggang ito na mag-isa na naghahanap ng kamatayan. Tama, may sinabi pa siya. Sinulyapan ng nasasakupan si Master Lu at sinabing, nabanggit niya na kung gusto mong makialam, wala siyang pakialam na pumatay ng isa pang tao. Sa mga salitang ito, bumaba ang mukha ni Master Lu. Ito ay isang direktang hamon sa kanyang autoridad. Kinuha niya ang kanyang tasa, humigop, at sinabi sa ginang, "Mariposa, tingnan mo. Kung masyadong mapangahas ang bata, patayin mo na lang siya." Hinawakan ni Mariposa ang kanyang mga kamay bilang pagkilala at sinabing, "Guro, makatitiyak ka." Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis. Sa sandaling ito, nakatayo si Lito sa pasukan ng bilya, hawak si Yan Rainey sa kanyang mga braso. Nailipat na niya ang ilan sa kanyang tunay na enerhiya kay Yan Rainey. Mas gumanda ang kanyang kutis, ngunit mahina pa rin siya. Sa oras na ito, isang matangkad na babae ang lumabas sa gate at sumulyap kay Lito. Pagkatapos, dama po ang tingin niya kay Yan Rainey. Sapat na ang buong eksena para mapatingin sa kahit sino. "So, ikaw si Lito." Ang tono ni Mariposa ay may likas na kahusayan. Tumango si Lito. "Nagbanta ka lang ba na papatayin mo ang aking amo?" Malamig na tanong ni Mariposa. Muling tumango si Lito.
Sarcastic na tumawa si Mariposa, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Alam mo ba kung sino ang amo ko? Umiling si Lito. Ang kanyang katahimikan ay nagparamdam kay Mariposa na hindi pinapansin, ang kanyang ekspresyon ay mabilis na naging malungkot. Anong karapatan mo, para umasta ng napakayabang dito? Hindi na kailangan pang magtaas ng daliri ng amo ko, kaya kitang harapin ng mag-isa. Nang marinig ito, tumawa si Lito, wala kang kwalipikasyon. At saka, hindi ako mahilig saktan ng mga babae ng walang dahilan. Hey, babae o hindi, dahil sa sinabi mo, sisiguraduhin kung magbabayad ka. Ang mukha ni Mariposa ay naging pangit, pakiramdam na minamaliit ni Lito. Paanong ang bata at walang pera na ito ay nagkaroon ng katapangan na magsalita ng gayong malalaking salita? Sige. Dahan daw ang ibinaba ni Lito si Yan Rainey, mahinang sinabi, hintayin mo ako, 10 segundo. Sa kanyang mga sinabi, mas lalong hindi mapigilan ang galit ni Mariposa. Iniisip ng lalaking ito na kailangan lang niya ng 10 segundo para matalo siya. Katawa-tawa. Siya ay isang direktang disipulo ni Master Lo. Gayunpaman, habang siya ay tahimik na nagngangalit, handa ng kumilos. Mula sa di kalayuan si Lito, kumislap ang kanyang figure, at ang kanyang buong katawan ay naging multo at nawala. Isang lamig ang damaloy sa puso ni Maripos, ngunit bago pa siya makapag-react, lumitaw si Lito sa kanyang harapan. Biglang itinaas ni Mariposa ang kanyang kamay, at saka sumipa. Ngunit ang kanyang mga aksyon ay madaling ikinalat ni Lito. Ang kanyang mga galaw ay hindi kapani-pani walang matulin, naglulunsad ng 10-10 galaw sa loob lamang ng ilang maikling segundo. Bumuhos ang malamig na pawis sa likod ni Mariposa habang desperadong tumututol. Sa wakas, pagkatapos ng 100 galaw, hindi na siya nakasabay at nataman siya sa dibdib ng hampas ng palad ni Lito, dahilan para lumipad siya pabalik. Ibinaba ni Lito ang kanyang kamay, tumingin sa kanya at sinabing, eksaktong 10 segundo, salamat sa pagpapasaya sa akin. Dahil doon, tumalikod siya, binuhat si Yan Rainey sa kanyang mga braso, at pumasok sa villa. Pigilan mo siya. Sigaw ni Mariposa sa takot. Pinalibutan si Lito ng humigit kumulang 100 disipulo. Tumayo si Lito, bahagya niyang tinapakan ang isang paa patungo sa lupa. Bang! Ang lupa ay nanginig na parang sa isang lindol, lahat ng dosenang mga disipulo ay natamba na lumilipad. Nang makita ito, napabuntong hininga si Mariposa. Anong uri ng pamamaraan iyon? Sino sa lupa ang lalaking ito? Lumingon si Lito sa isa sa mga nakababatang disipulo at sinabi, dalhin mo ako sa iyong master. Ang bata ay natakot na hanggal, hindi siya nang ahas na bumigkas ng isang salita ng pagtanggi at nagmamadaling manguna. Maya-maya, nakarating na sila sa likod ng garden. Nang marinig ni Master Lo ang mga yabag, inakala ni Master Lo na si Mariposa iyon at sinabing, ilang minuto na lang at nalutas na ang problema. Talagang basura ang lalaki. Yumuko si Janjan kay Master Lo, talagang tinutupad ni Master ang kanyang reputasyon, isa lang sa kanyang mga disipulo ang nagawang tanggalin si Lito. Paumanhin na binaygo kita. Biglang umalangaw-ngaw ang malamig na boses. Nang marinig ang boses na iyon, namuti si Janjan sa takot. Pag-ikot ng kanyang ulo, nakita niya ang malamig na ngiti na puno ng nakamamatay na layunin sa mukha ni Lito. Janjan Tang, nag-alok ako sa iyo ng pagkakataon, ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Malamig niyang sabi. Si Janjan ay labis na natakot na siya ay nasa tabi ng takot. Malinaw niyang naalala kung paano naputol ang kanyang mga binti. Master Lo, iligtas mo ako. Basta patayin mo siya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ari-arian ko. Sa oras na ito, wala nang pakialam si Janjan sa pera. Ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Medyo kalmado si Master Lo. Umayos siya ng upo at tumingin kay Lito at sinabing, nakapasa ka sa pagsusulit sa Red Cloud ng napakabilis, sa katunayan ang iyong mga kasanayan ay hindi masama. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang iyong edad, hindi ka karapat-dapat na sayangin ang aking oras. Kahit napatayin kita, hindi ito magiging hamon para sa akin. Walang sinabi si Lito kundi naglakad patungo sa lounge chair, mangyaring gumawa ng paraan. Kailangan niyang mahiga dito. Anong sabi mo? Namula ang mukha ni Master Lo sa galit. Young man, don't you push your luck. I had planned to let you go, and you. Si Lito ay hindi nabigla, alinman, umalis ka sa iyong sarili, o ako ang magpapagawa sa iyo. Lalong nanlamig ang mukha ni Master Lo, at tumindi ang kanyang galit. Maya-maya, tumikim si Master Lo, tumayo at nagsabi, anak, hinihiling mo ang iyong kamatayan. Bigla niyang itinaas ang kanyang palad patungo kay Lito. Si Lito, na parang hindi niya nakitang paparating, yumuko si Yan Rainey sa lounge chair.
Nang makita ito, lihim na tumawa si Janjan. Sa wakas, gumawa ng hakbang si Master Lo. Mamamatay na ang binatang ito. Gayunpaman, nang ang kamay ni Master Lo ay tatama na kay Lito, isang puting halo ang biglang lumitaw sa paligid ng katawan ni Lito. Isang malakas na puwersa lamang ang naramdaman ni Master Lo at napaatras siya ng mahigit 10 hakbang.